Yung ustad po natin ay nandito na po at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah. Okay, mag-start na tayo, no? Ustad. Alhamdulillah. Start tayo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okay, wait lang, i-open ko lang yung yung tawag doon. Yung pinasa mo na module ba yun? Module. Wait lang, i-open ko lang kasi. Tapos Ustad, may magpo-present naman ng module, inshallah. If ever. Sino ba yung naka-assign dito? Si Junaira ata? Okay lang. MashaAllah. Hindi ko masyado na inshallah, babasahin ko na lang ito, subhanallah. Inshallah. Sino sa inyo yung pwede magbasa ng hadith? Gusto ko mayroong pwedeng magbasa ng hadith na ito. Inshallah. Sa mag-participate. Wala? Ako na lang, kahit sino. Ano to? Shawi, Sharon Cuneta rin. Si Shawi. Assalamualaikum, Sheikh. Sharon Cuneta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, tafaddali. Basahin mo yung hadith, inshallah. Inshallah, Sheikh. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجورة وإن الفجارة يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب متفق عليه. MashaAllah. Okay. Yan yung hadith na pag-aaralan natin ngayon, inshallah. Yan yung hadith na iniulat ni Ibnu Mas'ud. May boses ni sister, parang inaantok na nga. Pero inshallah. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا muttafaqun alayhi. MashaAllah. Yung hadith na ito is yung patungkol sa as-sidq. Pag sinabing as-sidq, ibig sabihin is yung pagiging makatotohanan, pagiging yung tinatawag na honesty. Ibig sabihin yung pagiging honest, pagiging makatotohanan. Inshallah, basahin natin yung kahulugan ng hadith na ito. Sabi dito, iniulat ni Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu. Ito, may translation pala para hindi na tayo mahirapan. Ayon kay Ibnu Mas'ud, kinalugdan nawa siya ni Allah radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam na ito ay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Propeta Muhammad, sa kanya nawang pagpapala at kapayapaan, sinabi niya, tunay na ang pagpapakatotoo ay pumapatnubay tungo sa kabutihan. Pumapatnubay, medyo may kalaliman. Wa innal birra yahdi ilal jannah, at tunay ng kabutihan ay nagpapatnubay tungo sa paraiso. Wa innar rajula la yasluku hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqan. At tunay na ang taong talagang nagpapakatotoo, ibig sabihin siya ay honest, siya ay makatotohanan sa kanyang salita at sa kanyang gawa, ay
isusulat sa kanya. Yung nakasulat dito hanggang sa isulat kay Allah. Ha? Anong nakasulat dito? Hanggang sa isulat kay Allah na makatotohanan. Hanggang sa isulat kay Allah na makatotohanan. Parang medyo iba yung pagka-translate. Pero yung kahulugan niya sa madaling pagkaunawa o para madali natin maunawaan ay yung tao na kung saan siya ay nagpapakatotoo at talagang siya ay makatotohanan, siya ay honest, sabi natin, siya ay makatotohanan, ay isusulat sa kanya. Siya ay isusulat sa kanya yung Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yung pagiging makatotohanan. Ibig sabihin, magiging makatotohanan siya sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala yung nakakalam kung sino yung makatotohanan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. At ang pagiging sinungaling o yung kasinungalingan, ito ay, basahin lang natin yung translation. Sabi dito, at tunay na ang pagsisinungaling ay pumapatnubay tungo sa kasalanan. Ibig sabihin, yung pagiging sinungaling ay nagdudulot sa isang tao na siya ay magkasala. At tunay na ang kasalanan, sabi dito, ang kasalanan, yung fujur, yahdi ilan nar, ay nagdudulot sa isang tao upang siya ay mapunta sa impyernong apoy. Wa inna rajula la yakdhibu hatta yuktabu inda Allahi kadhaba. At ang tao na nagsisinungaling o siya ay sinungaling ay isusulat sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging sinungaling. Ibig sabihin, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin siya ay magiging sinungaling sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala naman yung nakakalam kung sino yung sinungaling, sino yung makatotohanan at sino yung sinungaling. Inshallah subhanahu wa ta'ala, bigyan natin ng kunting kahulugan yung hadith. Bigyan natin ng kunting kahulugan yung hadith na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa abot ng ating kakayanan, sapagkat hindi natin masyado na kasi medyo busy. Alam naman natin pag Ramadan ay busy tayo. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay sinasabi ng ating mga ulama na yung pagpapakatotoo o yung pagiging makatotohanan ng isang tao ay maaring sa kanyang salita at sa kanyang gawa. Yakunu bil lisan. Ibig sabihin, maaring ito ay sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong dila. Itong dila. Ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin ng sidq? Ano yung kahulugan ng pagiging makatotohanan? Ibig sabihin ng sidq, yung mutabaqatul khabar lil waqi'. Ibig sabihin, dapat yung khabar o yung ibig sabihin, yung sinasabi ng isang tao, ito ay naayon sa pagiging totoo. Ibig sabihin, talagang nangyari or naayon sa pagiging totoo yung sinasabi ng isang tao. Yun yung tinatawag na as-sidq. As-sidq. Naayon sa pagiging totoo. Sabi dito, idha kulta liman sa'alaka, at kapag sinabi mo sa sino mang nagtanong sa'yo, ayyu yawmin hadha, anong araw ngayon? Fakultu al-yawmu or al-yawma yawmul arbi'a. Ngayon ay araw ng arbi'a. Ibig sabihin ng yung arbi'a, ito yung araw ng ng Miyerkules. Araw ng Miyerkules. Pag sinabi mong araw ng Miyerkules at pagkatapos wa huwa yawmul arbi'a fi'lan, at siya ay katotohanan na araw nga ng Miyerkules, totoo na araw siya ng Miyerkules, pahada sidqun. Yun yung tinatawag na sidq. Hindi na ito tawag doon mahirap unawain, sapagkat alam naman natin to. Alam naman natin yung ibig sabihin ng pagiging makatotohanan, pagiging tapat. Sabihin honest. Ibig sabihin tapat ka kapag sinabi mo, ginagawa mo, ganun yung pagiging tapat. Ibig sabihin makatotohanan yung lumalabas sa iyong bibig at sa iyong gawa. Walau kulta yawmut thulatha, kapag sinabi mo naman na yawmut thulatha, ibig sabihin ng yawmut thulatha yung Martes, na kapag sinabi mong araw ng Martes pero hindi naman Martes dahil yung katotohanan arba nga, ibig sabihin na araw ng Miyerkules, lakana kadhiban. Siya ay nakapagsinungaling. Siya ay nakapagsinungaling.
Fasidqu mutabaqatul khabar lil waqi'. Dahil ang sidq, yung pagiging makatotohanan is dapat siya ay sumasang-ayon sa totoong nangyari. Sa totoong nangyari. Waqad sabaqa fil hadith al-Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa sahibihi ma yadullu ala fadilatu sidq wa husnul aqibatihi. Parang medyo putol yung ko dito na medyo binabasa ko dito. May binabasa kasi ako. Sabi dito ng ating sa madaling salita na ang khabar o yung tinatawag na khabar, ibig sabihin ng khabar is yung pagpapahayag. Yung pagpapahayag ay maaring ito ay sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng gawa. Sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng gawa. Ngunit sabi dito, yung sa pamamagitan ng salita, alam natin ito, di ba? Pag sinabi mong sidq, ibig sabihin pagiging makatotohanan sa pamamagitan ng salita, ibig sabihin alam natin kung paano maging makatotohanan sa pamamagitan ng salita. Pero paano daw yung pagiging makatotohanan sa pamamagitan ng gawa, di ba? Di ba kapag nagsabi ka ng katotohanan sa pamamagitan ng iyong dila, ibig sabihin, yun yung tinatawag na sidq, alam natin. Kumbaga, hindi na bago sa atin, hindi na luma sa atin kung ano yung sidq sa pamamagitan ng salita. Ngunit sa pamamagitan ng gawa, paano yung sa pamamagitan ng gawa? Sino yung nakakaalam sa pamamagitan ng gawa? Paano maging makatotohanan sa pamamagitan ng gawain? Okay. Katulad ng mga munafik, di ba? Yung mga munafik, sila ay pinapakita nila sa kanilang gawa na sila ay mga Muslim. Pero sa katotohanan, ang kanilang gawain ay kadhib. Ibig sabihin kasinungalingan. Di ba? Ibig sabihin, doon pa lang sa gawa, makikita natin na kapag yung tao ay isang mananampalataya, isang mu'min at gumagawa siya, ibig sabihin matapat siya sa kanyang pinapaniwalaan. Matapat siya sa kanyang sarili na siya ay naniniwala. Nagsasala ang bawa. Mananampalataya. Sa kanyang mananampalataya, siya ay nagsasala, siya ay nagbibigay ng zakah, siya ay nagpa-fasting, siya ay nag-hajj. Nagawa niya yung mga ibada na ayon sa kanyang pananampalataya. Yun yung pagiging matapat, di ba? Pagiging matapat sa pamamagitan ng gawa. At yung pagiging sinungaling naman sa pamamagitan ng salita, alam din natin. Obvious sa atin or alam na natin, hindi na limit sa ating kaalaman yung pagsisinungaling sa pamamagitan ng salita. Marami tayong siguro mga tao na nakikita na nagsisinungaling. Pinagsinungalingan tayo, di ba? Di ba? Pinangakuan tayo tapos hindi naman pala tinutupad, di ba? Sabi niya, ikaw lang, tapos may iba pala. Joke lang. Joke lang yun baka si si brother natin na baka masaktan si brother Nasim. Ay, may nuno sa punso, tabi-tabi po daw, sabi ni sister. Hindi, lang yun, para magising naman kayo. Para magising naman kayo, kasi baka natutulog na kayo ngayon. Yun yung tinatawag na pagiging sidq, pagiging matapat sa pamamagitan ng gawa. Yun yung pinapakita natin yung ating mga gawain, nagsasala dahil sa merong kang pananampalataya. Hindi ka nagsasala dahil sa gusto mong magpakitang tao. Yun yung tinatawag na kabaliktaran niya, na yung pagiging kadhib o yung pagiging sinatawag natin na kasinungalingan sa pamamagitan yung gawain. Hindi ka naman nananampalataya, isang munafik, sabihin natin isang mapagkunwari, tao na nagkukunwari, tao na hindi siya mananampalataya, ngunit pinapakita niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa, di ba? Nakikita natin yung mga munafik. Sabi ito, yusalli ma'an nas wa yasumu ma'an nas.
sila ay nagsasala kasama yung mga tao at sila ay nag-aayuno kasama ng mga tao. Wa yatasaddaq, at sila ay nagbibigay ng sadaka. Walakinnahu bakhil. Subalit ang katotohanan sila ay mga bakhil. Ano yung bakhil? Ano ibig sabihin ng bakhil? Bakhil ibig sabihin yung tao na kuripot, yung tao na madamot. Bakhil. Katotohanan, kuripot siya, madamot siya. Pero dahil sa pinapakita na niya na siya ay mananampalataya sa mga tao, sa mga mananampalataya, pinapakita niya na kunwari siya ay mananampalataya, nagbibigay siya. Pero katotohanan, siya ay bakhil. Yun yung tinatawag na pagsisinungaling sa pamamagitan ng gawain. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالصدق فقال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Yung sinabi ng mahal na propeta Muhammad SAW na inna sidqa yahdi ila albir, yung pagiging makatotohanan, ito ay nagdudulot or naghahatid sa tao, nagagabay sa tao patungo doon sa pagiging mabuti. Wa innal birra yahdi ila aljannah. At yung pagiging mabuti ay nagdudulot or naghahatid sa tao, nagagabay sa tao patungo doon sa paraiso. At ano yung bir? Hindi yung bir na bir, ha? Sabihin niyo yung bir na bir. Yung bir, sabi ng ating mga ulama, kasratul khair. Ibig sabihin yung maraming kabutihan, sabi. Yung maraming kabutihan. Ito yung tinatawag na bir. Narinig pa ba ako? Narinig nyo pa ba yung boses ko? Malinaw ba? Apo. Mashallah. Wala ha? Kasi nawawala yung signal ko. Okay. Nawawala talaga yung signal ko. Naging 1 bar na lang yung ano. Naririnig nyo? Audible, stand loud and clear. Okay. Wa minhu min asma'illah al-bar, di ba? At kabilang sa pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala al-bar, ibig sabihin ng bar, kathirul khair wal ihsan azza wa jalla. Ibig sabihin siya yung kathirul khair. Ibig sabihin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa pangalan niya al-bar, na siya yung kathirul khair. Ibig sabihin maraming kabutihan. Wal ihsan, ibig sabihin yung ihsan, yung pagiging mabuti. Kabutihan, yung pagiging mainam. Fal birru yani kathratul khair wa huwa nataijus sidq. Yung bir o yung tinatawag na pagiging matapat o pagiging mabuti ay yung maraming kabutihan na nagdudulot or nagiging yung natija niya or nataij, ibig sabihin yung kanyang tinatawag na maidudulot or resulta ng pagiging matuwid, ng pagiging sidq, ng pagiging tinatawag na matapat. Yung pagiging matapat, ang naidudulot niya ay puro kabutihan. Ibig sabihin maraming kabutihan. Yun yung naidudulot ng pagiging matapat. Kapag matapat yung isang tao, lalong-lalo na kung siya ay matapat sa kanyang Panginoon, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat dapat kung magiging matapat ka, maging mas matapat ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ka muna maging matapat bago ka maging matapat sa iba. Kasi pag nakaya mong maging matapat kay Allah, ay magiging kaya mo rin maging matapat sa iba. Diba? Ngunit kung hindi mo kayang maging matapat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano mo makakayang maging matapat sa mga ibang nilika? Kung ikaw, kinakaya mo na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na tawag doon, suwayin. Naging suwail ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano ka magiging pasunurin sa iba? Ibig sabihin, unahin mo muna yung Panginoon mo. Kung ang pinakamataas sa lahat ay nakaya mong suwayin, nakaya mong hindi ka maging matapat sa Kanya, paano pa kaya na maging matapat sa iba? Diba? Kaya unahin natin na maging matapat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At si Allah Subhanahu wa Ta'ala, katiyakan, siya yung nakakaalam sa lahat ng ating mga ginagawa at nasa loob ng ating mga puso, kung tayo ba ay matapat o hindi.
Naam. Talang. At yung sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Sa ibang riwaya daw, wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan. والصدق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق من الذين أنعم الله عليهم كما قال سبحانه. Naam. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan ng isang tao ay habang siya ay katiyakan na siya ay nagiging matapat, nagpapakatapat. Kapag siya ay nagpapakatapat, siya ay isusulat sa kanya ang pagiging matapat. Ibig sabihin, isusulat sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagiging matapat. والصديق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق من الذين أنعم الله عليهم كما قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ibig sabihin, yung pagiging matapat ito daw ay kabilang sa kalawang, sabi natin, antas. Mula sa mga antas ng ng mga binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng alladhina an'ama Allahu alaihim, na sila yung mga binigyan ng pabor ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinaburan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sa sinabi na ayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Pangalawa siya. Ibig sabihin, ang sino man daw ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, sino man daw ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo, fa ulaika ma'al ladina, sila ay kasama ng sila ay sila ay faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, sila ay mga binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya o pinaburan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga nabiyyin, minan nabiyyin, ibig sabihin sa mga propeta, was-siddiqin, at sa mga matatapat, di ba? Wasyuhada'i was-salihin. Ibig sabihin, pag sumunod tayo kay Allah at sumunod tayo sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay makakasama natin doon sa kabilang buhay. Ibig sabihin, mapupunta tayo doon sa antas ng mga tao na pinarangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino sila? Yung mga nabi. Sino pa? Yung mga siddiqin. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga tao na sila ay naging matapat, siddiq, naging matapat. Kung naging matapat ka, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ibig sabihin sa aya na ito, maintindihan natin na yung mga tao na naging matapat sila, lalong-lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga tao na makakapasok doon o makakapunta doon sa pinakamataas na antas ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama yung mga nabiyin, mga siddiqin, tsaka yung mga syuhada. Mga syuhada, ibig sabihin, nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga syuhada, yung mga shahid na matay sa pakikibaka sa landas ni Allah, was-salihin, at yung mga matutuwid na tao. Mga matutuwid na tao. Kasi yung mga binanggit dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga tao na nasa pinakamatataas na antas ng paraiso. Sila yung mga tao na nasa pinakamatataas na antas ng paraiso. Napasama dito, mga kapatid sa Islam, yung mga siddiqin, yung mga matatapat na tao. At gawin natin sa abot ng ating makakaya na tayo ay maging matapat, lalong-lalo na pagiging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa afdalu siddiqin ala al-itlaq. At sino yung pinakamainam na siddiqin? Mula sa mga siddiqin, sino yung pinakamainam? Sino yung pinakamainam na
mula sa mga siddiqin, mga kapatid sa Islam, sino yung nakakaalam? Sino po yung nakakaalam? Meron kasi dito medyo pasensya na kayo, medyo maingay dito kasi may class dito, may yung kasi ngayon, inaanuhan ko kasi ngayon is nandito ko sa Islamic Center. Okay. Yung pinakamainam sa mga siddiq, sabi dito mga siddiqin. So yung pinakamainam alal itlaq. Wa huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siya yung pinakamainam na sa mga siddiqin. Alladhina istajaba lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hina da'ahu ila al-Islam. Kung saan isa sa mga unang naniwala sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumugon sa panawagan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nag-aanyaya patungo doon sa Islam. Si Abu Bakar Siddiq. Si Abu Bakar Siddiq, binansagan siyang Siddiq. Bakit siya binansagan na Siddiq? Bakit siya binansagan na pinakamatapat o matapat? Si Abu Bakar na siya ay matapat. Bakit siya tinawag na matapat na tao? Bakit siya binansagan ng ganun? Ngayon, mga kapatid sa Islam, sabi dito, siya ay binansagan ng matapat na tao. Kala وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه وصدقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس وقالوا كيف تذهب يا محمد من مكة إلى البيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول إنك سعدت السماء هذا لا يمكن. Ito yung sinasabi ng mga Quraysh. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-Isra wal Mi'raj. At alam natin yung Isra wal Mi'raj. Pero yung Isra wal Mi'raj, ito yung tinatawag na paglalakbay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo doon sa mula Makkah papunta doon sa Baitul Maqdis, doon sa tinatawag na Palestine. Nung naglakbay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay nag-Mi'raj. Ibig sabihin ng Mi'raj, siya ay pumunta doon sa taas ng kalangitan, simula doon sa Baitul Maqdis, siya ay umakyat doon sa kalangitan sa loob lamang ng isang araw. Nagawa niya yun sa loob lamang ng isang araw. Samantala, kung hindi ako nagkamali, yung paglalakbay noon patungo doon sa Palestine ay aabutin siguro ng mga buwan or month, ganun, mga 1 month or Allahu alam. Nakalimutan ko yung exact kanina, pero hindi basta-basta na makakarating ka doon ng isang gabi lang. Hindi basta-basta makakarating ka doon ng isang gabi lamang sapagkat napakalayo nun. Sapagkat nung panahon na yun, ang ginagamit nila sa paglalakbay, camel, o minsan naglalakad sila ganun. Ibig sabihin napakalayo yung paglalakbay yun, kaya hindi makapaniwala yung mga tao na nangyari yun. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakapaglakbay patungo doon sa Baitul Maqdis, hanggang doon sa tinatawag na pumunta siya sa taas ng kalangitan para kunin yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung pagdarasal. Pero ang Al-Isra wal-Mi'raj, take note po natin na hindi po ito ipinagdiriwang. Hindi po ito ipinagdiriwang at hindi po ito dapat ginagawang holiday, sinasabi natin, sapagkat ipinagdiriwang ng ilan sa mga Muslim, ito ay malaking kamalian at ito ay bid'ah na ito ay ipagdiwang. Ito ay bid'ah na ito ay ipagdiwang sapagkat hindi ito ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ito ipinagdiwang, at kahit yung mga sahaba at kahit yung mga sumunod sa mga sahaba, mga tabi'in at mga atba'ut tabi'in, hindi na ito pinagdiwang. Kaya naman isang malaking kamalian na ito ay ipagdiwang, Al-Isra wal Mi'raj. Sabi ito, wakadabahun nas, ang mga tao ay hindi naniwala. Sinabi nila, paano ka makakapunta Muhammad mula sa Makkah papunta doon sa Baitul Maqdis? Pagkatapos makakabalik ka dito ng isang gabi lang, tapos sasabihin mo, sabi ng mga tao, sabi ng mga Quraysh,
Tapos sasabihin mo na ikaw pa ay umakyat doon sa kalangitan, ito ay hindi kailanman mangyayari o hindi ito maaari, sabi ng mga tao. Imposible na magawa mo yun sa loob lamang ng isang gabi. Summa dhahabu ila Abi Bakar, at ang mga tao ay nagsipuntahan kay Abu Bakar, waqalu lahu, at sinasabi ng mga tao sa kanya, sinabi ng mga tao sa kanya, ama tasma ma yaqulu sahibuka, hindi mo ba narinig ang sinasabi ng iyong kasamahan, yung iyong kasama, si Muhammad? Qala madha qal, sinabi ni Abu Bakar, ano ba yung sinabi niya? Qalu innahu qala kadha wa kadha, binanggit nila kung ano yung sinasabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pumunta ng Baitul Maqdis sa loob ng isang gabi at umakyat sa kalangitan sa loob ng isang gabi. Sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, napakaganda ng sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, at kung saan dapat ganito yung maging katangian ng isang mananampalataya patukol sa paniniwala kay Allah at sa kanyang sugo. Dapat ganito, at hindi na tayo dapat i-question pa. Sabi dito, qalu in kana, sabi nung kwento ng mga Quraysh, ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, sabi ni Abu Bakar, in kana qad qala dhalika faqad sadaq, in kana qad qala dhalika faqad sadaqa. Sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, kung yun ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang totoo. Kung sinabi yun ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin yun ang totoo. Masya Allah. Ibig sabihin, si Abu Bakar radhiyallahu anhu, isa siya sa mga matatapat sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat hindi niya iniisip na ito ay imposible, hindi niya iniisip na kung paano mangyayari yun, imposible na mangyari yun. Sabi niya, kung sinabi yun ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo yun. Kung sinabi niya na siya ay naglakbay papuntang Palestine at umakyat sa kalangitan ng isang gabi at nakabalik sa Makkah ng isang gabi lamang, totoo yun. Samantala, kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, kung meron tayong makita na tao na nagsabi ng gano'n, siguro lahat tayo mag-aalisan, lahat tayo hindi tayo maniniwala gano'n. Pero ito, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, natural, dahil tayo ay naniniwala sa kanya, naniniwala tayo ngayon. Pero kung may panahon kaya na nandun tayo, naniniwala kaya tayo na nangyari yun? Diba? Si Abu Bakar radhiyallahu anhu, isa siya sa mga matatapat. Waqalu sami'na wa ata'na, yung katangian ng mga mananampalataya, pag narinig nila, sinusunod nila. Pag narinig nila, pinapaniwalaan nila. Hindi na sila nag-uusisa pa o question nila. Yung ano ba yung mga bagay na yun, mahiwaga yung bagay na yun. Parang hindi basta-basta pwedeng paniwalaan, katulad ng pagsabi na si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagnunuzul. Bigay ko na example ng nunuzul. Sabihin ng nuzul is bumababa siya sa tatlong bahagi ng gabi sa unang palapag ng kalangitan, at tinatawag niya yung mga tao na gustong humingi sa kanya ng humingi at ibibigay niya ang kahilingan, gustong humingi ng tawad at papatawarin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ibang tao, yung ibang mga grupo ng tao, ang mga Muslim, hindi sila naniniwala na si Allah ay nagnunuzul, sapagkat pinagamitan nila ng tinatawag na tawag doon yung akliya. Ibig sabihin, ginagamitan nila ng parang logical basis. Sabi nila, hindi pwede, hindi maaari. Kasi kung ganun yung mangyayari, yung gabi hindi natatapos, yung tatlong bahagi ng gabi, paikot-ikot yan sa buong mundo. Ibig sabihin, si Allah pala lagi lang nasa unang bahagi ng palapag ng kalangitan. Subhanallah. Pero tayo, dahil mga sa Ahlussunnah wal Jama'ah yung pinapaniwala natin, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, papaniwalaan natin. Ngunit hindi na natin uusisain, hindi na natin itatanong kung paano, hindi na natin tawag doon, hindi na tayo yung takif, yung tamthil, hindi natin ihalin tulad kung ano paano ginawa na Allah, kung paano siya bumaba. Hindi katulad ng nilika. Basta hindi katulad ng nilika, walang katulad. Or basta paniwalaan na lang natin, kung paniwalaan natin na ginawa yun ng Allah o ginagawa yun ng Allah, dahil yun ay sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at hindi na kailangan pang usisain pa. Yun yung pagiging matapat. Maging matapat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging matapat tayo sa kanyang sugo, at makikita natin ang resulta nito ay puro kabutihan, mga kapatid sa Islam. Maging matapat tayo sa mga tao,
At yung mga tao ay magiging mabuti sa atin. Yun yung katangian ng Abu Bakar As-Siddiq. Kaya simula noon mga kapatid sa Islam ay tinawag siya na Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dahil sa pagiging matapat niya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay. Kasi yung hadith, teka lang po. Sabi dito sa pagpapatuloy ng hadith, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. At ang pagiging pagsisinungaling naman ay naghahatid dito sa pagiging makasalanan. Ibig sabihin ng fujur, sabi ng ating mga ulama, ito daw yung khuruju an ta'atillah. Ibig sabihin, ikaw yung tao na sumusuway ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yung tao na sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhruju an ta'atillah ila al-ma'siyah wa'adhamul fujur al-kufur wal-iyadhu billah, sabi dito. At yung paglabas mula sa mga ipinagutos ni Allah, ibig sabihin yung pagsunod kay Allah, ibig sabihin yung paglabas mula sa pagsunod kay Allah, ito yung pagsuway kay Allah. Ito ay magdudulot sa paggawa ng maasiyah. Ibig sabihin ng maasiyah is yung kasalanan, pagsuway. Wa'adhamul fujur al-kufur. At yung pinakamalaki na kasalanan or isa sa pinakamalaking kasalanan ay yung kufur. Ibig sabihin ng kufur is pawalan ng pananampalataya. Wal-iyadhu billah. Dahil yung kawalan ng pananampalataya, ito ay tinatawag na pagsuway, kasalanan, pamakala. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Sinabi ng Allah sa Quran sa suratul Abasa, ulaika humul kafaratul fajarah. At sila yung mga walang pananampalataya na makasalanan. Qala ta'ala kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. At katiyakan na sa kanilang talaan ng mga taong suwail, taong mga makasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, lafi sijjin, ay nasa sijjin, nasa isang sijjin o nasa isang aklat na talaan ng mga masasamang gawain. Sabi pa ng ating mga ulama, yung sijjin, ito daw yung isang masikip na lugar, isang masikip na lugar sa impyerno. Ibig sabihin yung sijjin. Wama adraka ma sijjin. At ano ang nalalaman mo patungkol sa sijjin? Kitabun markum. Kitabun markum. Kaya mga kapatid sa Islam, ito yung aklat tatalaan ng mga masasamang gawain. Wailu yawma idhil lil mukadzibin. Sawian sa araw na yaon. Sa araw na yaon ay kasawian sa mga mukadzibin. Yung mga mukadzibin, yung mga nagpapasinungaling. Ano yung pinapasinungalingan nila? Alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Sila na nagpapasinungaling o hindi nila pinapaniwalaan yung araw ng paghuhukom. Ang araw ng paghuhukom. Innal fujjara lafi jahim, sa ibang ayat. At katiyakan na yung mga palasuway kay Allah, yung mga palagawa ng mga pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala, lafi jahim. Katiyakan sila ay sa jahim. Ano yung jahim? Isa sa pangalan ng impyerno, mga kapatid sa Islam. Ibig sabihin, napakalaking kaparusahan ng mga tao na kung saan sila ay palasuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pal-kadhib yahdi ila al-fujur. At yung pagiging sinungaling, katulad ng sinabi ng Malang Prophet Islam, ito ay nagdudulot o naghahatid sa tao patungo doon sa pagiging makasalanan, pagiging palasuway. At ang pagiging makasalanan o palasuway ay nagdudulot ito patungo sa apoy ng impyerno. Na'udhu billah minha. At tayo ay magpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kasamaan nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa inna ar-rajula la yakzib. Wa min a'zam al-kadhib
At yung pinaka malaki o pinakamalaking pagsisinungaling, ma yaf'aluhu ba'dun nas al-yawm, na ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa Islam, yung pinakamalaking kasinungalingan, pagsisinungaling na ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na inaakala nila na maliit lamang ito na pagsisinungaling. Ngunit alam nila na ito ay pagsisinungaling, ngunit iniismo lamang nila. Lakin min ajli ay yudhikan nas, ngunit ginagawa nila yung pagsisinungaling na ito. Ano yung dahilan kung bakit sila nagsisinungaling? Min ajli ay yudhikan nas, sabihin para patawanin yung mga tao. Subhanallah. Gumagawa sila ng kasinungalingan, nagsasalita sila ng kasinungalingan para patawanin yung mga tao. Waqad jaa fil hadith al-wa'id ala hadha faqala ar-rasul alayhi salatu wassalam, at ito ay nabanggit sa hadith na ito ay nagbigay ng babala ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagbigay ng babala o nagbigay ng, sabihin natin, sumumpa ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sinumpa niya yung tao na yun, sabi niya, wailul lilladhi yuhdithu fayakdhib liyudhikal qawma wailul lahu. Sabi ng ating mga ulama na wail, yung wail, sabi ng ating mga ulama, ito daw yung isa sa bangin sa apoy ng impyerno o doon sa impyerno. Sabi naman ng ibang mga ulama natin is, ibig sabihin is kasawian. Halak, ibig sabihin ay kasawian, kapinsalaan sa tao na kung saan siya ay nagsasalita at nagsisinungaling, na ang kanyang layunin sa kanyang pagsasalita at pagsisinungaling na ito, liyudhikan al-qawm, upang patawanin yung mga tao. Iulit pa ng mahal na propeta sa salam, wailul lahu, dalam ang wail. Ibig sabihin talagang binigyang diin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay napakalaking kasalanan, na ito ay kasuplam-suplam, na ito ay hindi dapat gawin ng mga tao, mga kapatid sa pananampalataya, na tayo ay magsisinungaling upang patawanin yung mga tao. Di ba? Karamihan sa atin, ikwento natin yung kasaysayan ni Juan, yung kasaysayan ni Pedro. Subhanallah. Ito, ikwento yung kasaysayan ni Juan Tamad. Anong kwento na kunikwento ng mga tao na mapapatawa yung mga tao, pero hindi natin nababatid na sa gustuhan nating mapatawa yung ibang tao ay nakakapagsinungaling na tayo, mga kapatid sa Islam. Iwasan po natin ito sapagkat ito ay, sinabi natin, ito ay yahdi ilal fujur, wa al fujur yahdi ilan nar. Ito ay magdudulot upang tayo ay makagawa ng kasalanan, pagsuway. At yung pagsuway na ito, mga kapatid sa Islam, ay nagdudulot upang tayo ay makapasok sa impyerno. Wa na'udhu billahi min syarri dhalik. Tayo ay magpakupkup kay Allah sa kasamaan ng bagay na yon. Karamihan sa mga tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi nila ito binibigyan ng pansin. Kasi yung iba, alam na nila, ngunit hindi pa rin nila ito binibigyan ng pansin at ginagawa pa rin nila ito na parang hindi sila nagkakasala. Al-kadhib kulluhu haram. Tandaan natin, mga kapatid sa Islam, ang lahat ng pagsisinungaling ay haram. Wa kulluhu yahdi ilal fujur, at lahat ng ito ay magdudulot sa atin upang tayo ay maging palasuway kay Allah. Wala yustathna minhu shay. At ito ay walang exception. Ibig sabihin, walang exemption yung tinatawag na pagsisinungaling. Lahat. Pero, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, warada fil hadith, merong nabanggit sa hadith, annahu yustathna min dhalika thalathu asya. Ngunit merong nabanggit sa hadith na meron palang exception. Subhanallah, sabi walang exception, pero merong exception. Pero ito, mga kapatid, pakinggan natin na pwede ka magsinungaling sa tatlong kalagayan. Sa tatlong kalagayan. Kailan pwedeng magsinungaling sa tatlong kalagayan? Una, fil harb. Fil harb. Ano yung harb? Ano po yung ibig sabihin ng harb? Ibig sabihin ng harb is yung sa digmaan.
Sa digmaan po. Kapag tayo ay nasa digmaan, magsisinungaling tayo, ibig sabihin gagawa tayo ng strategy. Para makagawa tayo ng isang strategy, pwede tayo magsinungaling. Makikita natin sa sira na ginawa ng mga sahaba sa pamamagitan ng strategiya. Sabihin ng iba, sabi ng ating mga ni Sheikh bin Baz, narinig ko yung ni Sheikh bin Baz, tinanong siya patungkol dun sa nagsisinungaling sa digmaan. Sabi niya, yung pagsisinungaling, halimbawa, sasabihin mo na kami ay babalik na doon sa aming kampo, kami ay babalik na doon sa aming pinanggalingan para yung ipaparinig or ipapaalam natin sa mga kalaban na gagawa tayo ng paraan para mabalitaan at nila na tayo ay babalik na para sila ay makampante, para sila ay hindi nila kumbaga medyo hindi nila maisakatuparan o maisagawa yung mga magbawasan yung ano nila doon, depensa nila, ganun. Dahil kapag ganun, kampante na sila, babalik na pala yung mga kalaban. Okay na, lailo na tayo, tigil na muna tayo, pahinga muna tayo, ganun. Hindi nila namamalayan, napakulo lang pala nila yun. Kumbaga sa strategy. Kumbaga ginagawa nila yun sa strategy. At yung pangalawa, wal islahu bainan nas. Kung gusto mong pag-ayusin yung dalawang taong may alitan, dalawang taong nag-aaway, halimbawa, ay gusto mo silang magkaayos, pwede kang magsinungaling. Pwede kang magsabi ng bagay na kung saan ito ay hindi malayo sa katotohanan, pero yung intention mo para pag-ayusin sila. Para pag-ayusin yung dalawang tao na yun. Halimbawa, sabi ni bro, ganito daw, purihin mo yung tao. Pinuri ka ni bro, sabi ni bro, na yung kaaway niya na or kagalit na brother, sabi ni bro, gusto niya na daw makipagbati sa'yo. Tapos pupunta ka din sa isa na sabi din ni bro, gusto niya daw makipagbati sa'yo. Kahit hindi naman nagsabi. Pero gusto mo lang silang pag-ayusin. Basta't ganun yung gagawin mong strategy. Ay, inshallah subhanahu wa ta'ala ay magiging excuse siya inshallah subhanahu wa ta'ala. At yung pangatlo, wa hadithum ra'ah zawjuha. At yung pagkikipag-usap sa babae ng kanyang asawa, subhanallah. Kapag halimbawa yung isang lalaki o sa mga lalaki, para to sa mga lalaki. Mashallah. Sabi na kapag halimbawa ay ang isang lalaki ay mayroong hinihiling ang kanyang asawa na medyo mahirap ibigay, pero magiging dahilan yun ng pag-aaway nila, maaari daw na ikaw ay magsinungaling doon, sabihin mo, sige, gagawin ko yung gusto mo, may gustong pagawa sa iyong asawa mo na babae, ngunit mahirap na ito ay iyong gagawin o nahihirapan ka na ito ay iyong gawin, pwede mo sabihin sa asawa mo na babae na sige, gagawin ko yan, pero sa katotohanan hindi mo talaga kayang gawin. Pero dahil sa ayaw mo na mag-away kayo, ay gagawin mo lang pag sinabi niya na, uy, huwag kang magduwaya, subhanallah. Pagkatapos sabi mo, sige, ikaw lang talaga. Ganon yung Pero dahil sa minsan, hindi mo na mawalayan. Subhanallah. Ika lang rinig kayo ng nyo. Kaya yung mga lalaki dyan, yung mga may asawa dyan, painaan yung volume ng cellphone nyo. Subhanallah. Na halimbawa, sabi ng ating mga ulama na kapag halimbawa, meron kang bagay na pinag-uusapan, ngunit yung bagay na hindi mo kayang gawin, or ngunit magiging dahilan ng pag-aaway nyo yun, ay pwede kang magsabi sa kanya na gagawin ko yung bagay na to para hindi lang kayo mag-away or para matigil yung away, para matigil yung pagtatalo. Kasi malaking kasiraan sa pamilya yung pag-aaway, di ba? Malaking kasiraan sa mag-asawa yung nag-aaway sila.
malaking, sabi natin, mapanganib, maaaring nagkakasakitan o maraming sa mga may asawa siguro, alam nila yan. Inshallah subhanahu wa ta'ala na hindi ganun yung maranasan natin. Inshallah. Para nag-aaway, para lang kasi may mga babae rin na sinasabi ko na hindi nila maintindihan yung sitwasyon. Hinihiling nila yung mga bagay na sabi nga natin na hindi naman kaya. Or hinihiling nila yung pinipilit nila yung mga bagay na kasi yung mga babae kasi sabi natitigas daw yung ulo, sabi nila. Totoo ba yun? Natitigas daw yung ulo ng mga babae sa mga. Tapos yun sabi nga ng ating mga ulama, pwede daw yun na tayo ay kung para lang sa makamit natin yung tinatawag na tawag doon kabutihan. Kasi magiging maayos kayo, magiging mahirap ipaliwanag kasi mahirap mag-explain ng hindi mo Okay, yun na yun. Basta yun na yun. Inshallah, sumunod dahil yung oras natin, mauubos. Kala masawaan كان هذا أو هذا فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه الثلاث على رأي كثير من أهل العلم. Sabi dito ay ang pagsisinungaling ay hindi maaari maliban lamang sa tatlong kalagayan na binanggit natin. Yun lang yung binanggit natin sa digmaan, kung sa pag-ayusin mo yung dalawang tao na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at yung sa para maayos yung pagsasama nyo bilang mag-asawa na yun doon lang yung na yun. Ngunit sinasabi ng ating mga ulama, yung ibang mga ulama natin sabi al-kadhib la yajuzu mutlaqan. Sabi ng ibang mga ulama ang kadhib o yung pagsisinungaling na hindi maaari kailanman. Hindi maaari ito hindi talaga ito maaari. Talagang hindi ito maaari, sabi ng ibang mga ulama. Yun yung sinasabi ng ating mga ulama. Ngunit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggat maaari ay gawin natin ng ating mga sarili ay tawag doon free sa pagsisinungaling. Hanggang sa abot ng ating makakaya ay pilitin natin na maging free tayo sa tinatawag na kadhib, yung pagiging sinungaling mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pagkuspairanin natin yung pagiging matapat sapagkat magkabaliktad tong dalawa na ito. Kapag ikaw ay matapat, ibig sabihin hindi ka sinungaling. Kapag ikaw naman ay sinungaling, ibig sabihin hindi ka matapat. Yun lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At huwag nating hayaan na tayo ay maging sinungaling talaga sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isusulat sa atin yung pagiging sinungaling. Wa na'udhu billahi min dhalik. Meron pa pala dito mga nakasulat tungkol sa sahaba na tagapagulat. Babasahin ko lang inshallah subhanahu wa ta'ala para babasahin ko lang inshallah subhanahu wa ta'ala para hindi sabi dito si Abdullah bin Mas'ud. Siya si Abdullah bin Mas'ud. Siya ay Siya ay 37 dito, isa sa mga sahaba. Pantas ng fiqh. Ibig sabihin pantas ng fiqh, siya ay isang faqih. Siya ay isang faqih. Ang ibig sabihin ng faqih ay isang faqih. Ang ibig sabihin ng faqih, yung yung tao na maano siya sa fiqh. Ibig sabihin, ulama ng fiqh. Ibig sabihin, maalam siya sa tinatawag ng mga batas. Mamukriun. Ibig sabihin, mukri, siya ay nagtuturo ng Quran. Muhaddith. At siya pa ay isang muhaddith. Ibig sabihin ng muhaddith, siya ay maalam sa hadith. Wa huwa ahadus sabiqina ila al-Islam. Siya ay isa sa mga nauna na sa Islam. Ibig sabihin, sabi dito, isa siya sa mga nauna sa Islam at umabot ang dami ng hadith na naulat niya sa 848 na hadith. MashaAllah. Siya ay binansagang may-ari ng magkapares na tsinelas. Siya ay tinatawag na sahibun na'alay. Sahibun na'alay nabi
wasiwakihi. Sabi dito siya daw yung tinatawag na may-ari ng magkaparis na tsinelas ng propeta at ng kanyang siwak. Isa siya sa mga ng ibang bayan ng 2 beses. Alam niyo yung 2 hijrah, di ba yung nangyari is 2 hijrah. Bago yung sa Madina ay meron pang hijrah na tinatawag na yung hijrah sa Habasha. Kung di ako nagkamali. Nag-hijrah sila doon. Dito nabanggit sa Habasha at Madina at isa siya sa mga naabutan ng 2 kibla. Yung 2 kibla, di ba nung una nakaharap sa Masjidul Aqsa. Doon nakaharap sila dati sa pagsasala nila. Hanggang sa naging ito ay doon sa Makkah, di ba? At nasaksihan niya kasama si propeta ang lahat ng digmaan. Lahat ng digmaan nasaksihan niya, mashallah. At siya ay nakapagpaslang kay Abu Jahal. Siya yung nakapaslang kay Abu Jahal sa digmaan ng Badar. At siya ay nahirang bilang hukom ng Kufa. Siya ay naging judge. Ibig sabihin ng hukom nito, siya ay naging judge doon sa Kufa at tagapangasiwa ng imbakan ng Yaman. Siya yung nito sa pamumuno ni Umar. Siya ay naging, sabihin natin na tagapangasiwa. Sabi dito na naging siya yung nangangasiwa ng Baitul Mal. Ibig sabihin ng yung sabihin natin yung mga kayamanan ng mga Muslim sa pamumuno ni Umar, nung panahon ni Umar hanggang sa pamumuno ni Uthman. As-Sidq. Dito nabanggit na yung Sidq. Nabanggit na natin to kanina kung anong kahulugan ng Sidq. Nabanggitin natin kung ano yung dito nabanggitin yung mga Wasidq fil af'al, yung pagiging makatotohanan sa gawain. Nabanggitin natin to kanina. Nabanggit na natin yung mga iba dito. At nabanggit din pala dito sa kitab na ito yung afdalu siddiqin ala al-itlaq Abu Bakar radhiyallahu anhu alladhina istajaba an-nabi. Masyaallah, yung binasa ko kanina is ito rin pala yun. Nakasulat din pala dito. Tapos pati yung thalatha asya fil harb wal islah bainan nas. Masyaallah, ibig sabihin dito na lang dapat yung binasa ko kasi kanina meron ako nakita na link. Yun lang yung nabanggit yung hadith, yung sharh ng hadith. Yun yung binasa ko kanina. Hindi ko akalain na ito rin pala yung laman ng nandito sa module na pinasa sa atin ng ating butihin na kapatid na si si Nasim. Masipag na masipag na bata, masyaallah, masipag na kapatid natin sa Fityanul Islam. Masyaallah. Okay. Meron pa po bang katanungan sa mga natalakay? Or okay na sa atin yun? Kasi gabi na rin, may masyadong maingay dito, maraming estudyante kasi na bata. Ayan, alhamdulillah Ustad. Mashallah, barakallahu fik. Isang kapaki-pakinabang kaalaman na binahagi mo Ustad sa amin ngayong gabi. Bali Ustad, marinig na po magawa yung dapat yung gawin kasi ng oras na rin po. Bali ngayon po ay mag-announce na lang po ako sa kanila. Okay. Chat na lang po kita inshallah. Yung mga gawa ko yung mga dapat kong gawin. Marami akong dapat gawin. Yun nga po Ustad, maraming salamat po sa oras at effort na po Ustad. Ibig ko sabihin, maraming dapat gawin. Yung marami pang dapat gawin. Kasi pag tinapos kagad natin yung gagawin natin, baka maputulan na tayo ng hininga niyan. Gawin lang natin, gagawin ko ngayon huli. Yung last ko na gagawin ngayon, tulog na lang. Alhamdulillah Ustad. Jazakallahu khair Ustad. Okay, mashallah, napaka-ganda ng program natin at inshallah subhanahu wa ta'ala naway nakakuha tayo ng napulot na kunting kaalaman, kunting aral at hiniling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapagtagumpay natin yung pag-ayuno natin sa buwan ng Ramadan at naway paabutin tayo sa Laylatul Qadar na kung saan ang Laylatul Qadar ito ay mas mainam pa sa 1,000 buwan na pagsamba na ito ay katumbas ng 83 years and 4 months. Sabi ng ating mga ulama, kapag ikaw ay nagbabasa ng Quran, nabutan ka ng gabi na yun, nag-dhikr, nagsasala, ay para kang nag-ibada ng 1,000 months. Subhanallah. 1,000 months, mantakid mo 1,000 months, 83 years and 4 months. Samantala, hindi natin alam kung aabot pa tayo sa 83 years and 4 months na edad, di ba? Dahil sabi nga ng ating mga ulama na iikot lang ang ating edad sa edad ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay pumanaw. Ilang taon ba yung mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay pumanaw? Siya ay 60 plus, di ba? Mga
Ilang taon siya? So, mga 63, di ba? Siya ay 63. Mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag daw doon dumating yung edad mo, ay at nadagdagan pa, lumagpas ng 60, bonus na lang yung sa'yo. Pero ganun pa man, pag sumikapan natin inshallah subhanahu wa ta'ala na maabutan natin yung Laylatul Qadar, pag sumikapan natin yung ating pag-ayuno kasi hindi natin alam kung baka huling pag-ayuno natin to. Lagi nating isipin na huling pag-ayuno na natin to para talagang magsikap tayo inshallah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustad.